At yun na nga guys, at konting kwentuhan muna tayo guys ngayon tungkol sa aircon guys. Ngayon guys, isi-share ko lang kung anong naging experience ko guys, kung paano nagkaroon ng aircon itong sasakyan natin guys. Unang-una guys, itong sasakyan natin ay second hand, nabili lang natin to second hand. Yung mga linya nito, pagtingin natin yung mga linya, yung mga tubo, yung kompresor talaga mga sira na, yung evaporator, madumi na. Pero hindi pa naman butas yung evaporator guys. Pero ang ginawa natin guys, bumili na lang tayo ng bagong kompresor guys, yung pinakamura lang, yung universal. Yung Sanden na 507 yata yung guys, yung nabili, nakalimutan ko na. At saka yung universal din na condenser, at saka universal din na filter dryer. Yung mga tubo, yung mga aluminum tube, doon na lang tayo bumili sa junk shop dito sa amin sa Tacloban City. May nabili na natin ng 200, 50 pesos, basta mura lang. At saka yung expansion valve guys, ay yung thermostat guys, nabili lang natin ng 70 pesos doon sa bintahan ng mga piyesa ng aircon. Yun na guys. Pagkakuha natin ng Sanden na kompresor na brand new, kinabit natin, siyempre universal yun, nilagyan natin ng bracket, natagalan tayo dun sa paglalagay ng bracket, at saka nung nakabit na natin, ay align na natin, may lagayan man ng pulley doon, ilalim, may lagayan ng tensioner, doon inilagay natin yung tensioner, yung stock pa rin na tensioner, at saka kinabit natin yung fan belt, at na-align na natin. Pagkatapos guys, ay kinabit natin doon, ipinesto natin yung kanyang condenser doon, nilagyan natin ng universal fan, yung dalawa, yung maliit lang yung universal fan, tapos wiring natin. At saka bumili lang tayo ng panghinang guys, yung map gas na pansulda, at saka kinabit na natin yung ating universal na filter dryer, at saka yung thermostat kinabit natin doon sa evaporator. Siyempre guys, nilinis muna natin yung linya niya bago natin i-assemble yung bagong aircon na puro universal lang naman. At saka guys, nalik-test din natin yung evaporator sa awa ng Diyos guys, nalik-test natin, hindi naman siya butas. Madumi lang pero na-cleaning din natin. Pagkatapos kinabit na natin siya guys. Nang ikinabit na natin, na inassemble na natin guys, okay naman yung lamig niya guys. Medyo nagbibigay naman siya ng komportabling lamig sa umaga. Ang napansin ko guys, sa tanghali at saka sa traffic, ang hina. Hindi pwedeng mag-stay ka sa traffic sa tanghali, mag-stay ka sa loob ng sasakyan. Hindi pwede. Ang hina ng aircon niya, parang yung buga niya, malamig lang pag umaga, pag tanghali, hindi malamig. Medyo halong init at saka halong lamig yung buga niya. Sabi ko, hindi pwede to. Yung inano natin guys, pinag-aralan natin. Doon natin na-discover na ang expansion valve pala nito ay malaki yung butas. Ito, naka-design pala to, yung Hyundai Matrix na sasakyan na ito, naka-design to sa malakas na kompresor. Yung expansion valve ito, malaki yung butas. So kung mahina yung kompresor, so yung freon lulusot lang sa expansion valve, so hindi siya magko-compress, hindi siya iinit, hindi siya magko-compress, hindi magiging liquid. Ay maluwag man to. Pag-compress ng kompresor, diretso lang doon. Konti lang yung compression niya, pasok na doon. Ang ginawa ko, hindi na ako bumili ng bagong expansion valve, kaya ganun rin naman. Yung ginawa ko, hindi na ako nagpalit ng kompresor kasi sayang naman, wala tayong pambili ng kompresor na 15C, yung mga malalakas, yung pang Vios, pang High Ace, pang Grandia, hindi natin kaya yun, wala tayong pambili. Yung ginawa natin, nilagyan ko ng tornilyo yung expansion valve dun sa loob, tas yung maliit na tornilyo, tas binalik ko yung spring niya. Tas pag hipan ko, testing ko siya, medyo kumipot na siya. Talagang makipot na. Hindi naman yung sobrang kipot. Hindi na pwede yun. Hindi yung lalabas yung freon. Yung mula sa dating napakadali lang hipan, parang nag-i-spray ka ng spray paint. Yun yung ikinabit ko. Napansin ko mas malamig na siya pag umaga. Sa tanghali, malamig na siya. Yung talagang ibinubugan niya, yung malamig. Hindi yung dati umiinit yung binubugan niya sa tanghali. Tapos napansin ko, nang hawakan ko yung mga tubo, talagang malalamig, mainit na yung evaporator. Hanggang ngayon guys, mula noon hanggang ngayon, magdadalawang taon na guys, hindi ako nag-repair nito. Guys, hindi ako isang technician, hindi ako expert, pero inaaral ko lang guys, at nanood ako ng mga tutorials, mga sa Google, nanood ako ng inaral ko lang guys, at saka yun guys, naging successful naman. Magto 2 years na guys, hindi ko na nakalimutan ko na kung kailan ko inassemble yung aircon natin guys. Pero hanggang ngayon guys, talagang hindi pa nagbabago yung kanyang lamig. Yung kahit saan ka mapunta, hindi ka mag-aalala kasi pag buga ng aircon mo, malamig yung aircon mo, makakapagpahinga ka agad guys. Yun lang guys, yun lang yung naging experience ko guys. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo, bibidyohan natin yung evaporator, yung condenser, yung compressor doon sa papaandarin natin guys. At saka may thermometer tayo dito. Natin guys, i-thermometer natin guys. Tara guys, let's go. Sukatin natin. Ito siya guys. Ayan. Ayan guys. Ito yung guys, ito yung filter dryer. Ayan yung filter dryer.
Ayan. Ayan yung kanyang fuel. Ayan guys. Ito yung kargahan. Bali ito, pinagdugtong-dugtong na lang natin to guys. Ayan. Ayan. Ayan, pinagdugtong-dugtong na lang natin yan. Ayan, papunta dun. Hanggang dun. Yan yung, ito yung expansion valve ng, ano, yan yung expansion valve ng Matrix ito. Yung makabago. Ayan. Yung dalawang turbo papunta yan sa loob. Ito guys, yung ano natin guys, andito. Condenser natin nandun. Yan, yan. Yung universal lang yan guys. Dalawang pan ito. Yan. Yan sa loob. Ito yung condenser natin, yung universal. Sandin din yung brand nito. At saka yung compressor sisilipin natin. Asa na ba yung compressor? Ito. Ayan. Sandin din yan yung universal. Ayan yung kanyang bracket oh. Ang pangit ng pagkakagawa natin. Pero matibay. Matibay siya. Ayan oh. Ayan yung compressor niya. Ayan guys. Guys, pasok na tayo sa loob. Balik tayo sa loob. Ayan guys, malamig dito. Ayan. Ayan guys, 17 degree. Yes, yung 17 degree. Napakalamig. Maano sa balat guys, maano na sa balat. Parang naano na, nagkukurot na din. Pwede na rin guys sa isang mumurahing compressor lang. 17 degrees. Ayun na guys, basta lumaban lang sa init ng araw, sa traffic, okay naman yan eh. Importante lang guys, hindi yung sobrang init, yung hindi tayo komportable. Yun guys, yun ang experience natin guys. Maraming salamat sa panonood guys. Subscribe lang kayo guys at marami pa tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga sasakyan at sa mga motor guys. Yan guys, subscribe.